So, paano daw mag-apply ng PhilHealth indigency? So, unang-una, mami, is pupunta ka ng barangay hall nyo dyan sa inyo, sa barangay nyo. So, pumunta ka doon, sabihin mo, kukuha ka ng indigency certificate. Tapos, kung tatanong nila kung para saan, sabihin mo sa pag-apply mo ng PhilHealth. Tapos, pag nabigyan ka na, is next mong pupuntahan, 1 day process lang to. Pumunta ka ng munisipyo nyo dyan sa inyo. Tapos, itanong mo kung nasan yung DSWD office. Tapos, pumasok ka doon. Pero kailangan, dala mo yung requirements para mareleasean ka ng endorsement paper para sa PhilHealth na galing sa DSWD. So, kung ano nga ba pinaka-importanting dadalhin mo doon para hindi ka na pabalik-balik. So, kung married ka, magdala ka ng marriage certificate, ipaserox mo yun. Kung wala naman, is magdala ka ng NSO mo, ipaserox mo na lang din kasi xerox lang yung kukunin. Tapos, syempre, yung indigency certificate na kinuha mo sa barangay, dadalhin mo doon. Tapos, isang valid ID, ipaserox mo. Kung ano yung status mo, kung single ka, kailangan single yung apelido mo dun sa ID mo, or kung married ka, kailangan naka-married yung ID mo. Tapos, ang isa pang dadalhin doon is yung pinaka-latest mo ultrasound. Kunwari, 3 beses ka na ultrasound. Kunwari, nag-start ka ng ultrasound ng July, August, tapos September. Yung September yung dadalhin mo. Ipaserox mo yun kasi kailangan nila yun. Sa requirements yun para mareleasean ka ng endorsement paper para sa PhilHealth. So, pag meron ka na nun, dalhin mo yun dun sa DSWD, punta ka ng munisipyo. Pag excuse me. So, pag andun ka na, pipila ka na doon, tapos may mag-assist sa'yo niyan doon, tatanong kung anong kailangan mo, sabihin mo is magre-request ka ng endorsement para sa PhilHealth with indigency, tapos hihingi nila sa'yo yung mga requirements na sinabi ko. So, kapag meron ka na nun lahat, i-interviewin ka lang ng konti kung bakit, anong trabaho ng ng partner mo, kung bakit kailan ka manganak, yun lang. Yung tinanong kasi sa akin is ano yung trabaho ng partner ko at kailan ako manganak, yun lang. Tapos binigyan na ako agad, pinirmahan na agad yung endorsement paper. Tapos yung mga requirements, in-attach nila doon, yun yung dinala ko sa PhilHealth. Tapos pumunta ako yung pinaka-last mong gagawin is pumunta ng PhilHealth, ipasa mo doon yung indigency, ipasa mo dun yung endorsement paper na galing sa DSWD, tsaka yung mga requirements na pinasa mo dun sa DSWD, i-attach nila yan dun sa endorsement paper. And kapag meron ka na ng lahat, ay pipila ka na dun sa PhilHealth. Tapos magiging priority ka naman kasi buntis ka, di ba? So, priority lane, mas advantage yun, mabilis tayong makauwi. And is 1 day process lang yun. Actually, hindi naman 1 day, 10 eh. Umalis kami ng bahay ng 8 a.m. Nakauwi kami ng 3 p.m. So, depende pa rin yun sa PhilHealth kung maraming tao. And, yun, nareleasean na ako agad ng MDR. Yung MDR kasi, yun yung gagamitin natin pag nanganak tayo. Kailangan yun dun sa ospital na pag-aanakan natin. Para hindi mahirapan yung mga kasama natin sa pag-aasikaso ng mga papel sa discharge. Kailangan na natin ng MDR. Tsaka ipaserox nyo yun kasi magagamit nyo pa yun sa susunod. So, yun lang naman. Napakadali lang mag-process, and pag naka-indigency yung PhilHealth mo, ang laki ng advantage mo doon kasi magzi-zero balance billing ka na sa lahat kahit masisarian ka pa. So, yung gagastusin mo yung pagkain mo lang dun sa ospital. Yun lang for sure. Kasi, pag naka-indigency PhilHealth ka, zero balance billing, normal man or CS. Basta sa public hospital ka manganak. Yun lang.